Ang ating responsorial psalm, kayo na pong hahayaan kong umawit. Sana po ay lakasan nila mamaya. So magiging ganito lamang po magkadali ang kanyang tono. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Muli sa pangalawang beses po, aawitin ko ang ating responsorial psalm. Huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Sa huling beses po, kayo na po ang hahayaan kong umawit. Sana po ilakasan ko nila. Sige po. Yung mas malakas pa ho. Panginoon. Muli yan po ang ating responsorial psalm. Sana po mamaya sa misa ay mas malakas ang kanilang pag-awit. Gayon din pa ho sa ating mga iba pa ho mga awitin at tugon. Yan lamang po at magandang umaga. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon ay Holy Handog Sunday. Magbahagi tayo ng ating biyaya para patuloy na dumaloy ang pagpapalang ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga ng San Pablo, God loves a cheerful giver. Lahat ng biyaya na meron tayo sa mundo ito ay galing sa Diyos. Kaya masasabi natin, we are truly blessed. One way to show gratitude ay ang pagbabahagi ng ating material blessings and resources sa pamamagitan ng balik handog envelope. Ito ay bahagi ng stewardship program ng ating parokya. Pagbibigay din na tayo ay makatiwala ng Diyos, daluyan ng biyaya at pagpapala ng Panginoon. Alam niyo ba na malayo ang mararating ng ating balik handog offering? Pinupuntahan nito ang ating parish scholarship program, ang pagtulong namin sa mga developing communities, ang formation programs, at maintenance expenses ng ating simbahan. Sa ganitong paraan, nagiging daluyan ka ng pangangalaga, paglago at pagbabahagi ng biyaya ng Diyos. By sharing your blessings, you become a blessing to others. Kaya magbahagi tayo ng ating biyaya para patuloy ng pagpalaan ng Panginoon. Lahat ng pag-aalay na galing sa puso, malaki man o maliit, ay kalulugan ng Diyos. Give and it will be given back to you. Sisik, dinig at umaapaw ng pagpapala mula sa Diyos.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago magsimula ang ating misa, ipinaalala lamang na ituon natin ang ating puso at isipan sa banal na Eukaristiya. Sa mga nasa loob ng simbahan, hinihiling po na i-off ang inyong mga cellphones. Ipinaalala din sa lahat na ingatan at bantayan ang inyong mga personal na gamit. Huwag pong mag-iwan ng mga basura at panatilihin natin ang kalinisan sa loob ng simbahan. Hinihiling din sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at huwag hayaang maglaro at magtatakbo sa loob ng simbahan. Para naman sa kaayusan sa pagbibigay ng komunyon, ito ay gagawin by rows. Patuloy po ang paalala sa lahat na magsuot ng angkop o tamang kasuotan sa pagsimba. Makikita sa screen ang gabay para sa tamang kasuotan sa pagsisimba. Ang sumusunod na magkatipan ay nais tumanggap ng sakramento ng kasal. MC Aldrin A. Alipor at Sarah Jane S. Molina. Larry D. Bujawi Jr. at Eliza R. De Guzman. Nasa bulletin board po ang karagdagang detalye tungkol sa kanila. Kung may kadahilanan upang hindi matuloy ang kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang po na ipabatid sa ating tanggapan. Sa ating misa, inaaniya ng lahat na makilahok sa pamamagitan ng pagsabay sa awit at tugon na makikita sa screen. Magsiluhod po ang lahat at sabay-sabay nating dasalin ang Season of Creation 2025 prayer. Creator of all, we praise you for the gift of life and for the faith that unite us in care for our common home. We confess how estranged we have become from one another, from your creation and from our truest selves. We acknowledge that our greed and destructive impulses have fractured our relationship with you, with others, and with the earth. Fertile fields have become barren, forests lie desolate, ocean and rivers are polluted, thriving communities have become places of suffering, and the earth cries out. Beloved Christ, who spoke shalom for frightened hearts, steer us to compassionate action, inspire us to work for the end of conflict, and for the full restoration of broken relationship with you, with the ecumenical community, with the human family, and with all creation. Prince of Peace, through your wounds, teach us to stand in solidarity with the woundedness of others, of creation, and of the world. Through your resurrection, make us people of hope with a vision of sword turned into plowshares and tears transformed into joy. May we become together as one family to labor for your peace, as shalom where all people may dwell in safety and rest in quiet places. Amen. Magsipo muna ang lahat.
Magsitayo po ang lahat at atin ang pasisimulan ang banal na misa. Sa pahag ng Panginoon, buong bayan ngayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahon, tigahang ang lupa, o ng ani sagana. Sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pahag ng Panginoon, buong bayan ngayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Ipagdasal natin sa misang ito ang pagpapalalim ng ating pananampalataya upang patuloy tayong umasa sa Diyos at kumapit sa ating pananalig sa Kanya. Sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa ating mahabagin Diyos. Ikaw, Jesus, ang daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw, Jesus, ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw, Jesus, ang aming buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O
Jesucristo, ang kataas-taasan, kasamahan ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang handang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangabang ihingi ng kapatawaran ng budi naming takot na ikay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang hidwaan at pagtatalo. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang.
Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ipinaalala-ala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makikihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikiisa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Ang salita ng Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Balita sa inyo ngayoy salita ng Panginoong iaaral habang panahon. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil na mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima sa inyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika't nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at papasalamat tayo sa Diyos na tinipon tayo ngayong unang linggo ng buwan ng Oktubre.
At marahil yung panalangin ng mga apostol kay Jesus ay maaari nating maging panalangin sa linggong ito. Ang panalangin nila ay, Lord, increase our faith. Dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Ano ba ang nagagawa ng pananampalataya natin sa Diyos? Pagnilayan natin ang ating mga pagbasa ngayon sa 3 puntos. Una, ang taong nananalig sa Diyos, patuloy na umaasa. Hindi nabibigo ang kanyang pag-asa. A person of faith hopes in God. Narinig natin yung panalangin ni Habakuk sa unang pagbasa. Sabi niya, Lord, matagal na kaming nagdadasal ng kapayapaan, pero bakit hindi mo ito maibigay sa amin? Puno ng karahasan, ng digmaan, ng patayan. Ikaw ba ay nakikinig sa aming panalangin? Siguro minsan parang ganoon din tayo. Meron tayong dinadasal sa Diyos ng matagal na at pakiramdam natin ay tahimik ang Panginoon at hindi nakikinig sa atin. Ano ang tugon ng Panginoon kay Habakuk? Sabi niya, mag-antay ka lang. Darating ang panahon, maghahari ang kapayapaan sa bayang Israel. No? At dumating nga ang panahong iyon. Siguro isa itong paalala sa atin na kapag tayo ay nagdadasal, pinagdadasal natin yung ating sariling kahilingan, kagalingan sa may sakit, o kaya pangangailangan, o kaya ipinagdadasal natin ang ating bansa na nawa ay matapos na ang korupsyon sa gobyerno. No? Minsan, pakiramdam natin ay parang walang nangyayari. Pero ang paalala sa atin ng unang pagbasa, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sa taong nananalig sa Diyos, kahit hindi niya nakikita na merong nangyayari, patuloy pa rin siya sa kanyang pag-asa dahil naniniwala siya na ang Panginoon hindi nagpapabaya sa atin. Darating ang panahon, ipagkakaloob ng Diyos ang ating kahilingan. Patuloy lang tayong umasa at sumampalataya sa Kanya. A person of faith hopes in God. Hindi nawawala ng pag-asa. Patuloy na nagdadasal at kumakapit sa ating pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, a person of faith is faithful to the Lord. Ang taong may pananampalataya, tapat sa Panginoon. Madaling manalig sa Diyos kapag panatag at walang problema sa buhay. Pero pagdating ng mga pagsubok, minsan, mahirap umasa at manalig sa Diyos. Kaya sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa kay Timoteo, be steadfast in the faith. Maging matatag ka sa iyong pananampalataya. Dahil alam ni San Pablo na haharap si Timoteo sa mga pagsubok, lalo na noong panahong iyon na inuusig ang simbahan. At paalala ni San Pablo sa panahon ng pagsubok, huwag bibitiw sa ating pananampalataya, sa ating pag-asa sa Panginoon. A person who believes in God will remain faithful to God in good times and in bad. At ito rin ay paalala sa atin. Maging tapat tayo sa Diyos, patuloy na manalig sa Kanya, hindi lang sa mga panahon na walang pagsubok sa buhay, kundi lalo na sa panahon na may pinapasan tayong mga krus at pagsubok ng buhay. Kailangan nating kumapit sa ating pananampalataya na siyang magbibigay lakas sa atin. At panghuli, a person of faith remains humble before the Lord.
ang taong may pananalig ay mapagpakumbaba. Inihantulad ni Jesus sa Ebanghelyo ang pananampalataya sa isang maliit na butil ng mustasa, a mustard seed. Yung mustard seed po ay napakaliit na binhi, mas maliit pa sa munggo. No? Pero kapag ito ay tumubo at lumago, napakalaking puno. Kaya sabi ni Jesus, kung meron ka lang pananampalataya na kasing liit ng butil ng mustasa, ng mustard seed, you will see that God will make miracles. Kikilos ang Diyos sa iyong buhay. Everything is possible with God. At kapag naranasan natin ang kabutihan ng Diyos, maging mapagpakumbaba nawa tayo, kilalanin natin na hindi ito galing sa ating sariling kakayahan, kundi galing sa kabutihan ng Panginoon, sa Kanyang awa sa atin. Kaya ang taong nananalig sa Diyos, mapagpakumbaba, always humble before the Lord. Kaya ito ang ating ipagdasal sa misang ito, lumalim nawa ang ating pananalig sa Panginoon. Tandaan natin, ang taong nananalig sa Diyos patuloy na umaasa, tapat sa Panginoon sa hirap at ginhawa ng buhay. At ang taong nananalig sa Diyos mapagpakumbaba, kinikilala niya na lahat ng kabutihang nararanasan niya sa mundong ito ay galing sa Panginoon. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Nanawag sa kinaroroonan ng mga ima, may ikatlong araw ng buhay. Umakyat sila, nalulok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sila. Sumasaklay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagbuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, sa pamamagitan ng tapat na pagtalima ng iyong anak, ipinakita mo sa amin ang aming pagkakakilanlan bilang mga anak mo. Tingin mo ang aming mga puso na ikaw lang ang makapagpapanatag. Ang tugon natin, O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. O Diyos, tulungan mo kami. Para sa simbahan, kasama sina Papa Leon, mga opispo, pari at diakono, patuloy nawa kaming tahakin ng pagkakaagapay ang pagtataguyod ng iyong paghahari. Manalangin tayo. Para sa lahat ng lingkod bayan, tulungan mo silang maging tapat sa iyo sa kani-kanilang mga tungkuling ginagampanan. Manalangin tayo. Para sa aming natigtipon ngayon, gabayan mo kami sa aming mga pipiliin at pagpapagpasya ngayong linggo. Makayanan nawa namin ang mga suliranin at paghihirap na haharapin. Manalangin tayo. Para sa mga mahal naming namayapa, yakapin mo silang muli sa iyong piling. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin.
Manalangin tayo. Diyos naming Ama, pagkalooban mo kami ng pusong lubos na tapat, pusong katulad ng kay Jesus, upang kami rito winang maging masunurin sa iyong kalooban, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, narito ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayan, masayang nagsalo. Amin sanang mga alay, gawin mong totoo, itong alak at tinapay, gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo, ng iyong bayang nagpupurit, nagkaisa sa iyo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo, ng iyong bayang nagpupurit, nagkaisa sa iyo. Panginoon, narito ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayan, masayang nagsalo. Amin sanang mga alay, gawin mong totoo, itong alak at tinapay, gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo, ng iyong bayang nagpupurit, nagkaisa sa iyo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo, ng iyong bayang nagpupurit, nagkaisa sa iyo. Manalangin kayo upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang na dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit na anak mong masunurin, at ang Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos na anak mong mahal, ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa na anak mo ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo, nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapon at hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, ni Jesse na aming Obispo, at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol ni San Isidro at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasalamit
Panginoong Yesu, hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang arong papahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Ikaw at ako, tinawag ng Diyos upang mamuhay tayo ayon sa kanyang loob. Kahit kadalasan, pagsuway ang ating dulot, pag-ibig pa rin ang laan sa atin. Sa atin si Kristo ay may panawagan ng puso't isipan at ang
buhay, pagmamahal sa kapwa at bayan. Ilalaan bilang gabay sa pagtugon upang maging bayaning banal. Sama-sama tayo sa isang habang pagsaluhan si Kristo sa tinapay at alak bilang pamayanang tinubos at minahal. Si Kristo'y hahayag kahit kanino man. Sa atin si Kristo ay may panawagan ng puso't isipan at ang buhay, pagmamahal sa kapwa at bayan. Ilalaan bilang gabay sa pagtugon upang maging bayaning banal. Ikaw, Jesus ang Panginoon, ika'y sasambahin ng sambayanan. Sa atin si Kristo ay may panawagan ng puso't isipan at ang buhay, pagmamahal sa kapwa at bayan. Ilalaan bilang gabay sa pagtugon upang maging bayaning banal. Into bread, as bread is taken, broken and shared. We ask you, Lord, to unite us, to give ourselves to those who have less, as grapes from the vine are pressed into wine. As wine is shed for sacrifice, we ask you, Lord, to unite.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakikinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Magsiupo po ang lahat para sa ilang mga paalala. Ngayon ay unang linggo ng buwan, ang ating Balikhandog Sunday. Ito ay paraan ng ating parokya upang masuportahan ang ating arancel-free or donation program only, pati na rin ang mga programang pang-scholar, formation at outreach programs, at para sa maintenance expenses ng ating simbahan. Ang mga balikhandog na sobre ay maaari ninyong ihulog sa ating Balikhandog Dropbox. Our second collection last Sunday for the work of the Episcopal Commission on Pastoral Care of Migrants and Itinerant Peoples had a total of 19,608 pesos. Our sincere thanks for your generosity. Our parish is holding a fundraising raffle, 50 for 100, for the benefit of our parish scholars. For only 100 pesos, you'll have the chance to win 50,000, 20,000, and 10,000 pesos and sacks of rice. The raffle draw will be on December 28, 2025 at 7:30 in the evening here at SILP. Tickets are available at the gate near SM parking lot and from our servant leaders. The San Isidro Labrador ME Prayer Group, in cooperation with the Hearts of Jesus and Mary Prayer Community, will be conducting the Marriage Encounter Weekend Seminar, Class Number 12, on October 10, 11, and 12, 2025, at the HJM House of Prayer in Tagaytay City. This is free of charge. Please see the tarpaulin outside for more details. Visit the image of Our Lady of Fatima from October 14 to 21. Everyone is invited to join the arrival on October 14 at 9 in the morning. The Parish Commissional Family invites all couples to attend the Daop Palad on October 19, 2025 from 8 in the morning at 6 in the evening at St. Michael Hall. Dahil ngayon ay unang linggo ng buwan, inaanyayahan ng lahat ng nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo ng kasal sa buwang ito na lumapit sa harapan para sa isang panalangin at pagbabasbas. Yung mga may birthday po and anniversaries for October, please come forward for a special prayer of blessing. Yung mga birthday celebrants and those with anniversaries. Ipagdasal po natin ang ating mga kapatid. Diyos ng may likha ng lahat, pinasasalamatan ka namin sa biyaya ng buhay. Tingin mo ang panalangin ng mga tao nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan at nagagalak na sa kaloob mong biyaya ng buhay, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila at punuin mo ng iyong pagmamahal. Pinasasalamatan ka rin namin sa mga mag-asawang nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal sa buwan ding ito. Dalangin namin na sila iyong patnubayan at pagpalain upang patuloy silang maging matapat sa isa't isa at pagkalooban ng marami pang taon ng masayang pagsasama. Sa pamamagitan ni San Isidro na may malasap nilang lahat ang masayang buhay dulot ng paikiisa sa iyo kasama ni Kristong ating Panginoon. Happy birthday po at happy anniversary. Palapakan po natin sila. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama
Anak at Espiritu Santo. Tapos na ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. United we can stand, if hand in hand we'll work together. Divided we shall fall, if we go separate roads. We may have a different method, we may have a different way. Let's set aside these differences, for we only have one faith. We are one, and together we can worship. We are one, we believe in just one God. By the power of His Spirit, we can lift His name on high. We will worship as one body, through Jesus Christ His Son. We are one, and together we can make it. We are one, and together we can stand against uncertainties of tomorrow, the perils of today. We can rise up as one church, as a light unto this world, for we are one. Thank you.